Ni-raid ng mga otoridad ang isang business process outsourcing o BPO company sa Bagak, Bataan. Kasunod dyan ang sumbong na ilang Pilipino na biktima umano sila ng labor trafficking. Balita hatid ni Salima Refran. Sanib puwersang sinalakay ng AFP, PNP, PAOK at Bureau of Immigration ang Central 1 Bataan BPO sa Bagak, Bataan. Isinilbi nila ang search warrant para sa 7 gusali sa compound at 15 foreign nationals na nagpapatakbo ng BPO. Meron ho kasi kami natanggap na reklamo ng mga Filipinos na biktima na po sila ng labor trafficking dito. Ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Hile-hilerang mga computer, mga cellphones at mga devices yung nakita dito sa work area ng sinalakay na BPO dito sa Bagak, Bataan. Pero kaiba dun sa mga sinalakay noon ng mga pogo, ang mga empleyado dito, karamihan, mga Pilipino. May mga nakuha ring SIM cards at iba't ibang gadgets. Sa inisyal na pagsilip sa mga desktop, may nakita mga transaksyon para sa online betting abroad. May mga chat na mga ipinasok na halaga, pati na monitoring sa mga e-wallet. That's 2.6 million. Ang dami. So sa nakikita nating amount dito, we could be talking of billions of pesos worth of bets at any given week. This is a result of a month-long surveillance and research operation. May mga initial violations na ngayon pa lang sa ating mga initial na pagtingin. So nakikita natin na we will have a very airtight case against sa mga suspects natin na narinig. They're operating back-end support operations sa businesses. They don't know what businesses they're supporting. Do you know that they're offering cryptocurrency services? Hindi rin alam. Now, if you also offer cryptocurrency services, you have to clarify from the monetary board, monetary authorities of the Philippines. Isang BPO business process outsourcing ang Central 1 Bataan at hindi isang internet gaming licensee o POGO. May mga permit ang BPO mula sa lokal na pamahalaan, pati na sa Authority of the Freeport Area of Bataan o AFA. Pero sabi ng mga otoridad, BPO siya, tapos binigyan siya ng permit ng yung tinatawag nating investment promotion area. Meron siya nung permit doon, but kailangan pa rin ng secondary permit coming from the PAGCOR at yun yung wala sa kanya. itinatanggi ang lahat ng ito ng CEO ng Central 1 Bataan. Not true. We are running a business support services, right, and we are complying to DOLE. No one is held here against their will. Nothing to hide. We are just a business services support company. Nitong Hunyo lang, ininspeksyon ng provincial government, AFAB at ng Bagak LGU ang pasilidad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Central 1, nasa 1,500 ng kanilang mga empleyado. 5% lang raw sa kanila ang mga dayuhan. Ibabiyahe patungo sa PAOK Detention Facility sa Pasay ang mga dayuhan. Pinakawala naman ang nasa 700 mga Pilipino matapos iproseso. We will assist in the case build-up para magkaroon po tayo ng airtight na kaso at ayaw na po ng Secretary of Justice natin na mag-file tayo ng kaso na ultimately madi-dismiss sa preliminary investigation pa lang. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.